ang mabangis na sabungero ng taga-Bacolod. Natakot ka ba, iho? Mamaya manood ka sa magaganap. Bakit parang takot na takot ka? Wika nito sa kanya habang naglalakad. Abisuhan mo ang mga tauhan mong huwag magbabantay ngayong gabi. Mukhang mapapalaban tayo sa bisita mo, Nole. Wika nito sa kanya. Pinili nilang tumungo sa labas ng manukan upang hanapin ang presensyang bumalot sa paligid. Nang mapadpad na nga sila sa bandang sapa di kalayuan sa manukan nitong sinuli, bahagya naman silang tumigil sa paglalakad nang makarinig sila ng tunog ng tambule. Nakakapangilabot ang tunog na yon dahil mahalintulad mo sa mga trompeta ng digmaan. Ano yung tumutunog? Wikang pagtataka niya sa ermitanyo. Nang marinig ito ng matanda, ang sabi nito sa kanya ay huwag na lang daw niya papansinin ang naririnig niya sa paligid. Habang pinakiramdaman niya ang buong paligid, hindi naman niya maiwasang magtanong sa matanda. Bakit palagi na lang tayong nakaengkwentro ng ganitong nilalang? Tanong niya kay Manong Duming. Nang marinig nito ang kanyang katanungan, humithit na muna ito ng tabako bago nakasagot. Ikaw sa tingin mo, kailan nagsimulang sundan ka ng mga itim na elemento? Sagot nito sa kanya, kaya't nagulat naman siya sa mga isinagot nito sa kanya. Kaya't napasabi siya ng, "Anong ibig sabihin mo, Manong?" Sagot niya pabalik dito. Hindi mo ba napapansin sa iyong sarili? Nung mapasa kamay mo ang mutya na yan, palagi ka nalang ginagambala ng mga nilalang. Ang hawak mo na mutya ay nakasaad sa humawak dito ay maging isang mamamatay ng mga nilalang na panig sa kaliwa. Sapagkat kahit nagdadala ito ng hindi masukat na swerte sa iyong buhay, may dala-dala itong sumpa na hanggat dala-dala mo ito, ay susundan ka ng mga nilalang sa kaliwa. At para maalis ang malas na dala nito, kailangan mong lumaban sa mga demonyong iyong makakasagupa. Wika nito sa kanya. Nang marinig ito ni Nuli, halos hindi naman siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Kaya't habang naglalakad sila, bigla naman silang napahinto nang makarinig sila ng tunog ng isang nilalang na parabang tunog ng isang mabangis na hayop na kumakain. Paghawi ni Nuli sa makapal na damuhan, doon niya nakita ang tatlong nilalang habang may nilalantakang hayop. Ano yan? Tanong niya dito. Aba, may kasama din palang mga aswang tong mga demonyong to. Hindi mo ba nakita na yan yung ilan mong tandang na nilalantaka ng mga demonyo? Wika sa kanya ni Manong Duming. Walang hiya kayo. Hoy, tigil niyo yan! Pati ba naman mga alaga ko pinatos niyo pa? Wika ni Nuli sa mga nilalang habang nanggagalaiti sa galit. Manong, anong gagawin natin dito? Wika niya kay Manong Duming. Habang ang matanda naman, nananabako pa rin ito. Gawin mo ang nararapat sa mga lapastangan na yan. Sagot naman sa kanya ni Ermitanyo. Dahil sa kanilang ingay na nilika, nakita nga silang dalawa ng tatlong aswang habang nakatingin sa kanila. Ang akala ni Nuli ay tatlo lang yon. Subalit nang umalulong ang mga ito, nakita nila ang tatlo nitong sigbin na biglang pumunta sa harapan ng mga aswang. Nang makita ito ni Nuli, halos hindi na siya makapagtimpi sa mga nilalang dahil halos siyam na tandang ang dinukot ng mga ito at kinakain sa malayong parte. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa mga alaga ko. Wika dito ni Nuli habang nag-usal sa kanyang kamao upang sugurin ang mga ito. Bago pa siya tuluyang nagwika sa kanya si Manong Duming sa kanyang likuran. Nang
Iho, mag-iingat ka. Batid kong hindi yan dumayo dito kung wala yang kinakapitang mas malakas. Wika nito sa kanya dahil nagpa siya sinuling susugurin niya itong mag-isa. Habang nananakbo siyang sumugod sa 3 aswang, kaagad nagsipulasan ang mga aswang na yon, habang ang 3 sigbin ay piniling salubungin siya. Habang sinalubong siya ng isang sigbin, tinarget niya ang bibig nito upang kalasin ang napakalapad nitong mga panga. Habang nagbubuno sila ng sigbin, ang 2 namang sigbin ay wala namang haba sa pagpangal sa kanyang hita. Subalit animoy mga bakal ang kanyang katawan na napaliguan ng langis dahil sa bawat pangas ng mga sigbin sa kanyang hita, dumulas lang ito at hindi tinatablan. Habang ang 3 aswang, nakatitig lang ito sa kanya habang humahalakhak sa kakatawa. Nang makalas niya ang panga ng isang sigbin, napaalulong naman ito dahil sa kanyang ginawa. Gulat na gulat noon ang isang aswang dahil ang sigbin na kinalasan niya ng panga ay kasing laki ito ng batang kalabaw. Habang nakatitig sinuli sa 3 aswang, ibinalibag niya ang isang sigbin habang nanggigigil sa mga ito. Nang mapagtanto niyang hindi pa rin tumigil ang 2 sigbin sa kakakagat sa kanya, kaagad siyang nag-uusal upang tawagin ang sandata ni Arkanghel. Nang hawak-hawak na niya ang kampilan, kaagad din naman niyang tinapyas ang mga ulo ng mga sigbin na yon. Habang nakatayo siya, nagwiwika siya ng, Kayo na ang susunod ko. Humanda kayo mga demonyo. wika niya ditong nanginginig ang bibig dahil sa galit niya dito. Dahil sa paglitaw ng kampilan, napatigil sa pagtawa ang 3 aswang. Dahil hindi biro ang sandatang tinawag niya, dahil kapag makalapat ito sa balat ng mga nilalang na panig sa kaliwa, magmistulak ang karning hiniwa ng nagbabagang itak dahil sa nagliliyab ito. Dahil nakalimutan niyang tawagin ang spiritual na balote, maging siya nakaramdam ng init sa hawak niyang kampilan. Pagtawag niya sa balote, kaagad siyang tumakbo papasugod sa 3 nilalang. Subalit bigla siyang natigilan nang may mga buhok na sobrang haba ang biglang pumasok sa kanyang mga ilong at maging sa bibig. Hindi niya mawali kung saan yun ang gagaling, kaya't nabitawan niya ang sandatang hawak niya dahil naging abala siya sa paghugot ng mga buhok na pilit pumasok sa kanyang mga ilong at bibig. Habang nagsisisigaw siya, nakita niya ang 3 sungaw na nakangising nasa likod ng 3 aswang. Kahit nahirapan siya, pilit niyang itinaas ang bakod sa katawan at nung makapag-usal na siya, biglang nagsikalasan ang mga buhok na hindi niya mawari kung saan yun ang galing. Habang nakaupo siyang hingal na hingal, nakita naman niya ang 3 sungaw. Nakakaiba ang mga itsura. Kala ko bihasa ka na sa pakipagdigma. Bagito ka pa pala. Wika ng isang sungaw. Nabatid niyang mataas na uri ito kumpara sa mga sungaw na kanyang napaslang noong nagdaang mga linggo. Si Manong Duming noon, pinili ng tumayo dahil sa paglitaw ng 3 sungaw na nagtatago sa mga talahib kanina. Yan ang napala mo, iho, dahil sa hindi pag-iisip ng tama. Alam mo namang hindi yan nag-iisa. Hindi mo itinaas ng husto ang bakod sa katawan. Tumayo ka dyan. Kayang-kaya mo yan. Wika ni Manong Duming. Kaya't bigla siyang tumayo at muling tinawag ang kampilang kanyang sandata. Si Manong Duming noon, nakatayo lang ito at nananatiling nagmamasid dahil maaring nasa paligid lang ang huklubang matanda at nagmamasid lang sa kanilang 2. Piniling umusad ni Nuli sa medyo patag na lugar dahil lugi siya kapag sa damuhan. Dahil humalo sa dilim ng gabi ang mga kulay ng mga aswang dahil sa itim ng mga katawan nito. Pagtingin niya sa 3 aswang at 3 ding sungaw, nakita niyang kumplito ang bilang nito. Subalit naramdaman niyang mayroong tumakbo sa kanyang likuran na papasugot. Hinayaan lang niya ito at nung malapit na ito sa kanya,
Buong lakas naman yung hinataw niya doon sa kanyang bitbit na kampilan. Pagtingin niya sa kanyang nataga, doon niya nakita ang isang aswang. Nahati na ang dibdib nito at unti-unting nasunog. Dahil sa kanyang ginawa, hindi naman maipinta ang galit ng natirang aswang. At doon nagulat itong sinuli nang biglang nagbabago ang anyo ng isang aswang dahil nagiging isang matandang babae ito at may talukbong sa ulo. Napakahaba din ang buhok nito at doon niya napagtanto na isa yung bruhang mangkukulam. Kaya pala nagawang mabasag na nilalang na yon ang una niyang puder at nagawang maipasok ang mga buhok nito sa kanyang ilong at bibig. Kung nagkataong walang gumabay sa kanya ng mga usal na biglang lilitaw, malamang napatay na siya nito. Subalit alam ni Manong Duming na magawang makontra yon ni Noli, kaya't hindi na muna ito nakikialam. Subalit nung akmang maglalaho na ang bruha para umatake, bigla namang natigilan ang tatlong sungaw nang biglang nalaglag ang bruha sa pagkakalipad nang batuhin ito ng ermitanyo ng buhay na tigalpo. Nang malaglag yun, tumawa lang naman si Manong Duming habang nagwiwika ng Nakakaaliw kayong panoorin. Ngayon oras nang makikisawsaw ako sa laban. Humanda kayo. wika nito. Nang tumayo na ang ermitanyo, saka pa lamang kumilos din ang tatlong sungaw, ang nagsisilbing bantay sa mga aswang na yon. Subalit nang tutulong na sana si Manong Duming, nagwika ang isang sungaw ng, "Hoy tanda, huwag ka nang makikialam. Sa disipulo mo lang naman kami may galit dahil sobra-sobra na ang pamahiyan niyan sa amin sa Tigbakay. Kaya kapag makikialam ka, mapipilitan akong tawagin si Maestrong Tiryo na gumabay sa amin." Hindi mo magustuhan tanda ang gagawin nun kapag makikialam ka. Wika nito. Ang sabi naman ng ermitanyo, Sino ang tinatakot mo? Kahit tawagin mo pa ang lahat ng maestro mo, hindi ako natatakot sapagkat kasama namin ang presensya ng aming Panginoon. Hindi niya pahihintulutan na gapiin kami ng mga sugo niya para lang sa kagaya niyo. Hindi niyo ba alam na dati kayong alagad ng aming Panginoon? Subalit dahil sa mga pinuno niyong piniling tumalikod sa Kanya, ngayon nagiging kampo na kayo ni Santanas. Kaya't kahit magkumpulan pa kayo ng lahi niyo, hindi niyo kami basta-bastang magagapi. wika ni Manong Duming sa mataas na busis nito. Nang marinig ng tatlong sungaw ang pangalan ng Panginoon na binanggit ni Manong Duming, tila ba natahimik ito at walang imik sa kinatayuan. Dahil sa isang aswang na pilit umatake kay Noli, napilitang sunggaban nitong sinuli ang aswang na kumatay sa kanyang mga manok. Pagtama ng kanyang sandata sa aswang, kaagad yung naagnas nang siyang ikinagalit ng sungaw. Hinarap sinuli ng isang sungaw habang ang dalawa naman piniling sumugod sa ermitanyo. Kaya't habang walang habas na pinaghataw ni Noli ang sungaw, mas lalong uminit ang kanyang ulo dahil sa liksi ng nilalang na yon at patuloy na inilagan ang kanyang atake. Yan bang natutunan mo sa maestro mo? Ito, tanggapin mo. Wika ng sungaw habang tinadyakan siya sa dibdib. Kaya't napapatras siya dahil sa ginawa ng sungaw na yon. Dahil hindi naman niya kayang sabayan ang kilos nito, minabuting pinalaho na lang niya ang kanyang sandata at nagpa siyang ihipan ang kanyang kamao upang labanan sa pisikalang lakas ang sungaw na yon. Habang sa kabilang dako naman, si Manong Duming patuloy sa pagkipaglaro sa mga sungaw. Ang ipinagtataka noon ni Noli, bakit walang mga sandatang dala ang mga ito? Habang walang habas na pinagsusuntok ang ermitanyo sa kalaban, animoy umuusok lang ang katawan nito sa bawat tama ng kuko at kamao ng sungaw. Panay ang pagsasalag ng ermitanyo sa bawat atake ng kalaban, gamit-gamit ang tungkod nitong puno ng mga sumpa
at nakakasunog na enerhiya. Magamat kayang durugin yon ng ermitanyo ang dalawang sungaw gamit lamang ang espiritual, mas pinili nitong magipaglaro habang sinuli naman. Patuloy na nakipagbuno sa isang sungaw na kanyang kaharap. Hindi niya noon naisip na maaring may nalalaman ding espiritual ang kalaban, kaya't nagulat na lang siya noon nang biglang lumitaw ang kaharap niya doon sa kanyang likuran at hinataw siya nito gamit-gamit ang tanikalang itinago lang nito. Nang nakapulupot na ito sa kanyang liig, panay naman ang pagpupumiglas niya habang hinihila siya nito papalayo sa kinaroroonan ni Manong Duming. Habang kinakaladkad siya nito, may pumasok naman sa kanyang isipan na mga usal na bagong-bago sa kanyang sarili. Magamat hindi niya alam kung para saan ito, dali-dali naman niya itong inusal at kasabay nito ang pagtigil sa paglalakad ng sungaw na para bang naninigas ang mga paa nito. Pinahirapan mo pa ako Ito, lasapin mo ang ganti ko sa iyo. Wika ni Nuli habang kinakalas ang tanikalang nakapulupot sa kanyang liig na kasing talas ng kadina ng tsinsyo na may mga likido din itong kulay berde. Habang nanigas ang katawan ng sungaw, panay naman ang paggalaw ng mga mata nito at pagtawag niya sa kanyang sandatang nagliliyab, kaagad niyang hinataw ang liig ng kalaban kaya't kaagad itong nalusaw. Pagtingin niyang wala na ang kanyang kaharap, napasandal naman siya sa malaking bato habang nakaupo at hingal na hingal. Makalipas ang ilang minuto, bigla naman siyang natigilan nang maramdaman niyang nag-iiba ang timpla ng hangin na para bang may halo itong buhangin at mga katikating nanggagaling sa katawan ng kawayan. Pagbalik niya sa kinaroroonan ni Ermitanyo, laking gulat na lang niya nang makita niyang nagbubuno ang ermitanyo at ang huklubang matanda. May kasama itong malalaking sigbin at bulagta na ang dalawang sungaw habang animoy sinusunog ang mga katawan nito. Nag-alala din siya sa kalagayan ng matanda dahil nakita niyang duguan ito sa bandang tagiliran ng ermitanyo. Kaya't upang makatulong siya sa labanan, pinili niyang tawagin ang kampilan ni Arkanghel upang kaharapin ang mga sigbin na patuloy na nagtulong-tulong sa matanda. Pagtungtong niya sa malaking bato, kaagad naman siyang pumito, kaya lahat ng atensyon ng mga sigbin nakatingin sa kanya. Subalit bago pa man siya tumalon sa bato para umatake, laking gulat niya nang mayroong lumitaw na 3 nilalang na sobrang bagsik ang pangangatawan. Sa paglalarawan niya ng mga itsura ng mga ito, nakatayo ito na parang tao, subalit may ulo na animoy sa lubo at mayroong bibig na abot tinga at may katawang bato-bato na puro balahibo. Ang ipinagtaka niya dito, bakit ang mga sigbin ang inatake ng mga ito na para bang tumulong pa sa kanilang dalawa ni Ermitanyong Duming. Sa pagpatuloy sa pakipagpatayan ng 3 nilalang sa mga sigbin, doon niya namukhaan ang isa nito at yun yung gabunang pinakawala ni Manong Duming. Ngumisi ito sa kanya at walang habas na pinagpapatay ang ilang sigbin na nahuli nito. Napangisi noon si Nuli dahil hindi niya akalaing may kakampi sila na panig din sa kaliwa. Habang pinagmasdan niya ang ginagawa ng 3 nilalang, doon niya napagtantong puro itong gabunan. Alam niyang kapwa gabunan ito dahil halos magkapareha ang wangis nito. Pagtitig niya sa kinaroroonan ni Manong Duming, nakita niya yung kaharap pa rin ang hukluban. Habang nagduelo ang dalawa, maraming sigbing ding nakikialam dito. Sa bawat sigbing makikialam sa labanan ng ermitanyo at ng hukluban, agaran itong hinataw ng ermitanyo gamit ang tungkod nitong ginawang pansalag sa kalaban nitong hukluban. Kapag tatamaan ang sigbin sa tungkod na yon, kaagad yung naabo nang siyang ikinamangha nitong sinuli. Kaagad siyang tumalon sa bato upang tumulong sa mga gabunang patuloy na nakipagdigma sa mga sigbing nahiwan din. Kaagad niyang itinaas ang bakod at puder habang hawak ang kampilang nagliliyab. Nang makita siya ng ilang sigbin, kaagad din naman siyang hinarap ng mga ito
para atakihin siya. Subalit kahit anong gagawin nito sa kanya, hindi ito makalapit dahil kaagad niya itong hinataw. Nang maramdaman ng mga gabuna na pumagitna sinuli sa mga sigbin, napilitan itong umatras sa takot na baka madamay sila sa antingirong nagwawala. Labis ang takot nila dito dahil sa espiritual na kampilang nagliliyab na hawak nito. Umatras ang mga gabunan dahil kapag natamaan sila ng sandata na yon, malamang kahit maliit lamang na sugat ang kanilang tatamuin dito, magdudulot ito sa kanilang kamatayan dahil may dugo sila sa kaliwa. Nang halos maubos na ninuli ang mga sigbin, ang tatlong gabunan naman nanatiling nakamasid lang sa dilim habang nakatitig sa labanan ng ermitanyo at ng hukluban. Maya-maya pa, napilitan ng umalis ang mga ito dahil na rin sa enerhiyang bumalot sa paligid nila. Habang nagbubuno pa rin ang dalawa, napag-isipan niya noong salisihan ang hukluban upang paslangin para hindi na mahirapan pa ang ermitanyo. Habang nag-isip siya kung saan siya dadaan para atake, nag-usal na siya sa kanyang sarili dahil sa kanyang binabalak na pagsunggab sa hukluban. Habang nananakbo siya para sunggaban ang kaharap ng ermitanyo, nagwika sa kanya si Manong Duming na huwag niyang subukang sumali sa labanan dahil hindi niya kabisado ang abilidad ng hukluban na yon. Subalit sa kabila ng sinasabi ng ermitanyo, hindi pa rin siya nakinig. At nang akmang hatawin na sana niya ang huklubang nakatalikod, laking gulat na lang niya nang sipain siya nitong hindi nakatingin sa kanya. Hindi normal ang lakas ng hukluban na yon dahil napatilapon siya at bumangga sa puno ng akasya. Halos noon kumawala ang ulirat niya sa katawan dahil sa lakas ng enerhiyang tumama sa kanya. Habang pilit siyang tumayo, naramdaman niyang tumulo ang dugo na galing sa mga ilong niya. Hindi niya noon lubos akalaing na ganon kalakas ang nakaharap ng ermitanyo. Kung wala siyang bakod noon, malamang yung oras na yon patay na siya. Maya-maya pa, nakita niyang nakaluhod na lang ang hukluban habang sunog na ang buong katawan nito. Habang sa harap nito, nandun nakatayo si Manong Duming. Maya-maya pa, ginilitan na ito ng liig ng ermitanyo upang matapos na ang laban ng gabing yon. Nang mamatay na ang huklubang katunggalin nito, bigla namang kumulog at bumuhos ang napakalakas na ulan. Habang nakasandal sa malaking bato itong sinuli, nakita siya ng ermitanyong duguan ang kanyang bibig. Dali-daling tumakbo ang ermitanyo papunta sa kanyang kinaroroonan habang nagwika ng, "Iho, okay ka lang ba? Sabi ko naman sa'yo na huwag kang lumapit sa kaharap ko. Ayan tuloy, napapahama ka." wika nito sa kanya habang inakay siya nito para bumalik sa lugar nila. Habang inakay siya ng matanda, nagwika naman siya dito ng, "Manong, yung mga bangkay ng mga nilalang, iwan lang ba natin nakabulagta?" wika niya dito. Nang marinig ito ng matanda, napasagot lang naman ito sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala, iho, dahil maagnas din ang katawan ng mga nilalang na yon kapag sisikat na ang araw kinabukasan." sagot nito sa kanya. Habang inakay siya ng matanda, para sila noong mga basang sisiw dahil sa lakas talaga ng ulan. Isang oras pa ang makalipas, nakarating na nga silang dalawa sa bakod ng mga manok nitong sinuli. Nasa 3:00 na yon ng madaling araw, kaya't naghalo ang antok at pagod ang kanilang nararamdaman sa katawan. Nang makapagbihis na silang dalawa, hindi na noon magawang humiga nitong sinuli doon sa banig dahil halos hindi na niya maikilos ang buong katawan niya dahil sa bugbog na inabot niya sa laban. Habang nakatitig siya sa bubong ng kubo, nakapagsalita pa siya ng, "Mano, ganito ba talaga ang buhay ng isang antingero?" wika niya dito. Ang ermitanyo naman, nasa buka ito ng kubo habang gumagawa ng tabako. "Masasanay ka rin, iho, katagalan. Kaya tiis-tiis lang
Yung pinagdaanan mo ngayon, walang-wala yan nung kasalukuyan pa kong sinasanay ng maestro ko. Dahil ang una kong pagsasanay, purong gabunan ang ipinapatay nun sa akin. Nakakalungkot nga lang, binawian siya ng buhay na hindi ko man lang siya nakausap. Wika ni Manong Duming. Nang masabi yun ng ermitanyo, nagtataka naman ito dahil hindi na sumagot pa itong sinuli. Maya-maya pa, narinig niyang humilik na itong sinuli dahil tulog na pala. Anak ng tipaklong oh, tingnan mo nga naman. Nagsasalita akong mag-isa dito. Hay naku Nole. Makatulog na nga lang. Wika nito. Kinabukasan, bigla naman siyang nagising nang makarinig siya ng ingay sa labas ng kubo. Si Manong Duming yun at ang tauhan niyang si Nardo. Narinig pa niya ang usapan ng mga ito patungkol sa mga manok niya na nawala. Alam ni Nuli na mag-alala din ang mga tauhan niya dahil nakulangan ang mga tandang niya sa bakod. Kaya't ang ginawa niya noon, umusad siya ng umusad sa sahig habang nakaupo papunta sa pinto ng kubo. Ginawa niya yon para makatapak man lang sa lupa. Kung natatandaan niyo, kapag nagawa niyang mailapat sa lupa ang mga paa niya, kusang nawawala ang sakit sa katawan. Pagtingin sa kanya ni Manong Duming, napatawa naman ito dahil para siyang ahas na gumapang sa sahig. Habang nakatitig ito sa kanya, nagwika naman ito ng, Ano Iho? Naririnig mo ba ang sinasabi ko sa iyo kagabi? nakangising wika nito sa kanya. Sinsya na Manong, di ko na namalaya nakatulog na pala ako eh. Wika naman niya dito habang unti-unting umusad sa papag ng kubo. Nang makaapak na siya sa lupa, lahat ng nararamdaman niya sa katawan ay biglang naglalaho. Habang nag-usap sila ni Manong Duming doon sa ilalim ng mangga, bigla namang nasipat nitong sinuli ang kanyang ama na may kinakamadang mga kahoy. May kasakasama itong tatlong lalaki na alam niyang alalay ito ng kanyang ama. Dahil sa kanyang pagtataka, nagpaalam siya ni Manong Duming na lapitan na muna niya ang kanyang ama at naglalakad. Habang papalapit siya sa kanyang ama, nagwika siya dito ng, Tay, bakit ang dami naman yatang kahoy na inimbak nyo? Bakit? May parating ba na ulan na abutin ng 1 linggo? Wika niya dito. Nang marinig ito ng kanyang ama, napalingon naman ito sa kanya. Lakip na ang mga tauhan nito. Nababaliw ka naman uli. Ispiras ng pista dito sa ating lugar bukas. Kaya't naghahanda kami ng panggato. Yan kasi, puro sabong lang ang inatupag mo. Kaya't pati pista ng lugar natin nakakalimutan mo. Wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Nuli, napatawa naman siya habang sumagot ng, Oo nga pala tay, sinsya na, nakalimutan lang eh. Matapos nun, bumalik na siya sa pwesto na ermitanyo habang nakipag-usap dito. Ang pinag-usapan nila noon tungkol sa nangyari nung gabi. Habang sila'y nag-uusap, maya-maya pa, biglang lumapit sa kanila ang 3 niyang tauhan. Kalapit na ito, nagwika ito ng, Busing, may dapat ho kayong malalaman. Nawawala ang siyamong tandang doon sa bandang dulo ng farm mo. Di namin alam dahil sabi mo huwag mo na kaming magbabantay ng gabing yon. Wika nito sa kanya. Nang marinig ito ni Nuli, nagtinginan lang naman sila noon ni Manong Duming. Maya-maya pa, nakahanap na rin siya ng dahilan na sasabihin sa mga tauhan niya para hindi na yun magtataka. Ayun ba? Huwag na kayong mag-alala doon. Dahil naka-reserve na yun sa mga namimili. At kagabi lang kinuha na yun eh. Wika niya dito. Dahil sa kanyang sinabi, napawika naman itong si Nardo ng, Ay, salamat. Ang akala tuloy namin ninakawan tayo dito. Wika ng 3 niyang tauhan
habang nagtatatawanan. Kaya't matapos nun, nagsibalikan na ang mga ito doon sa kanilang mga trabaho. Hanggang sa pagsapit ng 3:00 ng hapon, nasipat nilang may 2 tauhan ang pumasok sa gitnang farm nila. Nang makita ito ni Noli, kaagad naman niya yung namukhaan dahil si Guyo lang naman yon at ang pinsan nitong si Leroy. Magamat medyo malayo pa ito sa kanila, kaagad na tanaw ni Manong Duming ang hawak nitong galon na may lamang tuba. Nang makalapit na ito sa kanilang dalawa, nagwika naman itong si Guyo ng, "Aba, handang-handa na si Manong Luisito doon sa paparating na pista sa atin." Wika nito sa kanila. Nang marinig ito ni Nuli, ang sabi niya, "O par, di ko nga alam na dispiras na pala dito sa atin bukas. Ano, may laban ka ba bukas?" Wika ni Nuli dito. Aaron, hindi pwedeng mawalan tayo ng panlaban dyan. Baryo natin to Ano ka ba? Siguro ikaw marami. Dahil di hamak na mas malapit ang sabungan dito. Dahil dito lang sa baba ng kawayan magaganap ang sabungan. Kahapon nakita nga naming may mga taong naglilinis dun Sagot nito sa kanya. Nang marinig ito ni Nuli, nag-alangan siyang lumaban sa kanilang lugar dahil kadalasan kababaryo niya ang susugal doon. Nakonsensya naman siya sa kanyang sarili kung mismong kababaryo niya lalabanan niya doon. Habang si Manong Dumin at Leroy nauna na yung tumagay habang nag-uusap. Tumagay na kayo, baka mamaya galon na lang ang maabutan nyo dito. Wika ni Manong Duming habang hawak-hawak ang tagayan niya na gawa sa kawayan. Hindi rin basta-basta ang tagayan nito dahil naglalaman yun ng halos 3 baso. Sabik na uminom ang matanda kahit 1 araw lang ang pagitan na hindi nakainom ito. Sige lang Manong, hanggang sa maubos mo yan. Marami sa bahay niyan nanananggot si tatay. Wika naman dito ni Guyo. Habang nag-usap silang 4, merong nabanggit si Guyo sa kanya. Ang sabi nito sa kanya ay, "Par, kahapon habang namimili kami sa bayan na pangsahog para sa pista, meron kaming nadadaan ng baryong may nagaganap na tari-tari. Kaya't napahinto kami nun para manood. Pero bigla kaming nagulat nung lapitan kami ng isang lalaking may kalakihan ang katawan. Sa palagay ko par, isa yung antingero. Dahil nakita kong may mga agimat ito sa liik. Ang sabi nito sa amin kilala ba raw namin ang taong nagngangalang Noli? Gusto ka raw niyang makaharap para subukan ang kakayahan mo. Mag-ingat ka par, 3 silang naghanap sa iyo na purong antingero." Wika nito sa kanya. Mas lalo pa siyang kinabahan nang dinagdagan pa ito ni Leroy. "Kilala ko yung isa doon pinsan. Si Tarok, yung siga sa bayan. Basag ulo yun Palibasa kasi may mga karga sa katawan." Wika pa ni Leroy. Matapos ng kanilang usapan para sa paghahanda sa magaganap na sabong, umuwi na ang dalawa dahil inabot na ito ng 8:00 ng kanyang kubo. Nang sila na lang dalawa ni Manong Duming doon sa kubo, napatanong naman siya dito ng, "Mano, sa tingin mo, totoo ang sinabi ni Guyo?" Tanong niya kay Manong Duming. Nasabi niya yon dahil unang-una niyang narinig yun sa kaibigan niyang si Guyo. Nang marinig ng matanda ang kanyang katanungan, doon nalaman ni Noli ang ibang kakayahan ng ermitanyo. Magamat wala itong ginagawang ritual, kaagad nahulaan ng ermitanyo ang tinatangang gamit ng sinasabi ni Guyo. Ang wika nito, Kung makaharap mo ang grupo na ito mag-iingat ka. Dahil ang dalawa nitong kasama ay may tinatangang kabal sa katawan. Ang pinakabantayan mo dito, ang isa nitong kasama na mas dihamak na mas malakas kumpara sa 2 niyang kasama. Dahil nararamdaman ko ang mutya nitong tangan na galing din sa kagaya kong isang ermitanyo.
Pero batid kong nilamon ng galit ang maestro nito dahil nakita ko ang itim na budhi nito sa katawan. Naturuan ng kasamaan ang kanyang estudyante. Mag-ingat ka, iho, dahil may hawak itong mutya na may kakayahang bumasag sa kapwa mutya. Kumbaga, kaya nitong butasin ang kabal ng katawan mong tangat. Pero kapag gagamitin mo ng tama ang iyong utak, hindi ka basta-bastang magapi nito dahil bukod sa may kabal ka sa katawan, nagmamayari ka rin ng isang baluting pagmamayari ng arkanghel. Sige na, matulog na tayo dahil kinabukasan para may lakas tayo sa katawan.